Founder, Chairman at CEO ng Louis Vuitton, Moet Hennessy na si Bernard Arnault nawala ng $13 billion sa loob lang ng isang araw at ang dahilan ay sinasabing dahil sa hindi maayos na pagpaplano ng China para sa pagbawi nito sa lumalagapak nilang ekonomiya. Pero paano nga ba nangyari ito at bakit biglang bumagsak ang ilang sektor ng stock market sa lupain ng mga Chino? Ang stock market ay isang sistema na kadalasang isinasagawa online kung saan ang mga transaksyon ay nagaganap sa pamamagitan ng mga trading platforms o brokerage firms. Subalit mayroon pa rin namang mga physical na stock exchanges tulad ng New York Stock Exchange. Subalit ang karamihan sa mga tao ngayon ay nag-i-invest na lang online. Sa mas madaling paliwanag, ang stock market ay isang platform kung saan ay maaari kang pansamantalang bumili ng company shares sa ilang kumpanya online gaya ng Louis Vuitton, kung saan ang perang ilalagay mo para dito ay magpa-fluctuate o magbabago-bago ang halaga depende sa estado ng kumpanya. Kaya't kung malakas ang paglago ng kumpanya ay mangangahulugang lalaki rin ang halaga ng iyong pera, at kaya't sinabi nating pansamantala ay maaari mong ilabas o ibalik ang iyong pera sa kumpanya anumang oras mong naisin. Halimbawa, ang ilang produkto gaya ng Louis Vuitton ay biglang nag-trend sa social media at marami ang bumili ng produkto nito, ay maaari ka na agad mag-invest sa sektor ng stock market na ito sa pag-asang mas lalaki pa ang kita nito upang sumabay sa paglago ang perang ipupuhunan mo. Subalit kung mababalitaan mo naman na palugi na ang kumpanyang ito, ay natural lamang na mas nanaisin mong ilabas na lang ang pera mo sa kumpanyang ito. At ganito na nga ang nangyari sa China, kung saan dahil ang Louis Vuitton, ang isa sa pinakasikat na luxury brand sa China, ay napakaraming Chinese ang nag-i-invest para dito. Gayunpaman dahil nahaharap ang China sa sunod-sunod na paglagapak ng kanilang ekonomiya, ay nabawasan ang paggastos ng mga tao sa China, kung kaya't malaking halaga ang nawala sa sales ng mga namumuhunan sa bansang ito na nagdulot ng pag-aalala ng mga investors na mag-invest pa sa mga kumpanyang naririto. Kaya naman agad nag-anunsyo ang China na maglulunsad dito ng stimulus package o ayuda upang tulungan ng mga investors na palakasin ang kanilang ekonomiya. Kaya naman dahil dito ay nagkaroon ng pansamantalang positibong market sentiment ang mga tao sa pag-asang tutulungan ng China na magpapatuloy ang produksyon at serbisyo ng bawat kumpanya, kung kaya't maraming tao sa China ang muling itinaya sa stock market ang kani-kanilang mga pera. Subalit makalipas ang ilang araw ay hindi pa rin idinidetalya ng China kung papaano nito tutulungan ang mga humihinang kumpanya. Kaya naman agad napalitan ng negatibong market sentiment ang nararamdaman ng mga investors sa China na naging daan upang sabay-sabay nitong ilabas sa stock market ang kani-kanilang pera, na naging dahilan naman para sa chairman at CEO ng Louis Vuitton na si Bernard Arnault na malugi ng $13 billion o mahigit sa 700 billion pesos sa loob lamang ng isang araw. Bukod pa sa kanya ay maraming kumpanya pa sa China ang nawala ng bilyong-bilyong dolyar dahil sa tila pagpapaasa na ginawa ng China. Kaya naman dahil dito ay naiulat na nakaranas ang China ng pinakamasamang pagbagsak ng stocks nito sa loob ng 27 taon sa kabila ng pagnanais ng mga komunista na maisalba ang kanilang ekonomiya. Pero teka, plano ba talagang tulungan ng China ang mga investors sa bansa nila para muling pasiglahin ang kanilang ekonomiya? Kung iisipin kasi natin, ang malaking paglagapak ng stocks ng China sa taong ito ay tiyak na magdudulot din ng paghina ng purchasing power ng kanilang pera. Sa madaling salita, kapag mas bumaba ang halaga ng perang yuan, ay mas magmumura pa para sa ibang mga bansa ang mga produkto mula sa China, at sa paraang ito ay posibleng maakit ang mas maraming bansa na bumili ng produkto mula sa kanila, lalo na sa panahong ito na napakaraming economic sanctions at tarif ang ipinapataw sa kanila ng allies at Amerika. Kaya't hindi malabong sinasadya ng China na malugi ang mga investors sa bansa nila. Dahil malugi man ang mga ito, ay hindi naman ito gaano makakaapekto sa pamumuhay ng mga miyembro ng Partidong Komunista ng China dahil tanging mga investors at simpleng mamamayan lamang nito ang magdurusa. Ganyan kalupit ang Partidong Komunista ng China
dahil mas pipiliin pa nilang maghirap ang mamamayan nila para lamang maibalik ang mga bansang nais tumangkilik sa produkto ng China. Kung mapapanatili kasi ng China ang interes ng maraming bansa sa mundo na bilhin ang mas mura nilang produkto, ay makatutulong ito sa kanila upang bawasan ang pressure na ibinabato ng mga Amerikano at mapapabango pa nito ang kanilang pangalan sa mga negosyante mula sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa bagsak presyo nitong mga produkto, habang ang kanilang mamamayan lamang ang magdurusa ng matindi sa diskarteng ito ng komunistang partido. Gayunpaman, kung sa kabila ng kanilang plano na mas mapababa ang halaga ng kanilang mga produkto upang muling akitin ang mundo at patuloy pa ring mapipigilan ng US ang mayayamang bansa na tangkilikin ang kanilang produkto, ay maaaring mas tumindi pa ang paghihirap ng mamamayan nito na maaaring mauwi sa posibilidad ng kanilang pag-aalboroto na maaaring mauwi sa pag-aalsa laban sa kanilang gobyerno. Sa paraang ito kasi ng China ay tila ginagaya nito ang estratehiya ng mga terorista, subalit hindi sa pamamagitan ng digmaan, kundi sa pamamagitan ng pagpapahirap sa mamamayan nila upang magalit ang mga ito sa allies at Amerika, dahil tiyak sila ang sisisihin ng mga ito sa pagbagsak ng kanilang ekonomiya dahil sa kaliwat kanang sanctions at taripa na ipinapataw ng US sa China. Kaya't sa paraang ito ay tila estilong Iran ang ginagawa ng China, kung saan ay hinahayaan nitong maghirap ang mamamayan nila upang sa huli ay sila ang lumabas na tagapagligtas ng mga ito mula sa Amerika. Ganito lamang madaling maunawaan ang labanan ng otoritarianismo laban sa demokratikong bansa sa usaping geopolitika sa ating mundo. Kaya't kung mapapansin natin, ang US ay palaging nasasangkot sa gulo. Kadalasan kasi ang digmaan ay palaging nagsisimula sa mga otoritarianismong bansa gaya ng Middle East, kung saan kadalasan ang pamahalaan ng mga ito ay may mas mahigpit na pamamalakad sa mga tao, kung saan kadalasan halimbawa ang mga kababaihan sa mga bansang ito ay mas kakaunti ang karapatan kumpara sa mga kalalakihan. Kaya't kadalasan ay ito ang pinagmumulan ng mga alitan, at bukod pa sa kanilang mga simpleng mamamayan ay hindi rin nakararanas ng tamang pagtrato mula sa kanilang gobyerno, lalo na kung iba ang kanilang relihiyon sa relihiyon ng namamahala sa kanilang gobyerno. Kaya't madalas nagkakaroon ng tensyon sa mga bansang ito, kung saan kadalasan ay patas na pamahalaan ang sigaw ng mga tao, at dahil ang US ang nangungunang bansa na nagsusulong ng pagkakaroon ng malayang gobyerno, ay natural na sila rin ang lapitan ng mga taong hindi kontento sa pamamalakad ng kanilang gobyerno, kung kaya't sinusuportahan ng US ang mga mamamayan ng bansang otoritarianismo na magkaroon ng bansang demokratiko. Kaya naman palaging nasasangkot sa digmaan ng mga Amerikano, dahil kung hahayaan ng US na magpatuloy ang mga bansang otoritarianismo na apihin ang mga simpleng mamamayan nito, ay tiyak hindi magiging patas ang ugnayan ng bawat bansa sa mundo, dahil maaaring umabuso ang mga otoritarianismong bansa hanggang sa mga bansang hindi na nasasakop nito, gaya halimbawa ng China na ang pakiramdam ata ay sila ang masusunod sa buong Asya, at ang mas malala pa ay tila nais na rin nilang sila ang masunod sa buong planeta, at sa katunayan maging hanggang sa buwan ay ninanais nilang maitayo ang kaharian nila. Ganito kagarapal ang China, Iran, North Korea, at sa kasamaang palad, ang Russia ay naakay na rin nila dahil wala na itong choice kung hindi makiisa sa China. Maaaring sabihin ng iba na makasarili din naman ang US, subalit ang interes ng bawat bansa sa mundo ay natural lamang naman na dapat inuuna ang interes ng bansang kinabibilangan nito. Subalit kung ikukumpara natin ang diskarte ng US at China sa pagpapalawak ng kanilang impluensya, ay madali lamang nating makikita na kadalasan ay nasa katwiran ng mga Amerikano, habang kadalasang kademonyuhan naman ang nasa isip ng komunistang partido.